Natalia's POV. Nawawala. Anong nawawala si Callisto? Di ba sabi ko sa'yo na bantayan mong mabuti? Natatarantang sabi ko. Where is my son, Belinda? Maging si Mateo, ay hindi na rin mapakali. Pumunta lang ako ng banyo, tapos pagbalik ko wala na siya sa crib niya. Naiiyak nang sabi ni Belinda. Nagmamadaling pinuntahan ko ang kwarto ni Callisto. Sinilip ko siya sa crib niya, sa kama niya, pero wala nga talaga siya. Muli ay naramdaman ko na naman, ang naramdaman ko noon sa hospital, nang ibalita sa akin ni Diego, na wala na ang anak ko. Babe, rinig kong sambit ni Mateo. Mateo, si Callisto. Umiiyak ng sambit ko. Hindi ko na mapigilan ang mapaiyak. Ayoko ng ganitong pakiramdam. Pakiramdam na muling mawalan. Don't worry, ipinahahanap ko na siya. Nagpanik na rin ang mga bisita sa labas. Hindi pa tapos ang handaan, ay nag-anunsyo na si Mateo, na magsiuwi na lang muna sila. Hindi ko na rin kayang humarap sa kanila. Lumapit sa akin si Belinda, na umiiyak. Panay ang hingi niya ng tawad. Hindi daw niya sinasadya, ang pagkawala ni Callisto. Nakakapagtaka naman, na bigla na lang nawala ang anak ko ng ganon kabilis. Sino lang ba ang pwedeng pumasok sa mansion na ito, na hindi pinipigilan ng mga maids? Napaisip ako. Naiinip na nga ako sa paglabas ng resulta sa CCTV. Pumasok na ako sa kwarto ni Mateo. Nakita ko siyang nakaupo, sa gitna ng aming malawak na kama, habang nakaharap sa laptop niya. Sinusuri ang mga pangyayari kanina sa mansion. Sumulyap pa siya sa akin, nang makita niya akong pumasok. Come here, babe. I have something to show you. Aniya. Kaya naman, nagmamadali akong lumapit sa kanya, at umupo ako agad sa tabi niya. Here, watch this. Mas inilapit pa niya ako sa kanya. Tinitigan ko ang sinasabi ni Mateo na panoorin ko, at hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Si Mommy. Hilalas ko, sabay tingin kay Mateo. Wala na talaga akong tiwala kay Mommy. Galit na sambit ni Mateo. Paano niya nagawa ang bagay na ito sa anak natin, Mateo? Mas lalo akong nahabag sa nalaman ko. Buong akala ko, ay maayos na ang lahat. Natanggap na nila ako. Humingi pa sila ng tawad sa akin kanina, pero para saan ang paghingi nila ng tawad, kung ganito naman ang ginawa nila? Tumayo si Mateo, mula sa kama, at hinagilap ang cellphone niya. Wala akong ideya, kung sino ang tatawagan niya, pero parang nahuhulaan ko na kung sino. Hello, Mommy, saan mo dinala si Callisto? Yun agad ang bungad ni Mateo, at hindi nga ako nagkamali. Ibalik mo rito ang anak ko. Ano? Napalakas na ang salita ni Mateo. Mas nag-alala na ako, kaya naman tumayo na rin ako, at pinakinggan ang usapan nila. Ayon sa CCTV, nung nagpaalam si Mommy sa akin, ay nagmamadali siyang pumasok sa mansion, at umakyat paitaas, diretso sa kwarto ni Rafael, na ngayon ay kwarto na ni Callisto. Tumingin muna siya sa paligid niya, at nung makita niyang walang tao, at walang nakatingin sa kanya, ay nagmamadaling binalot niya si Callisto ng pranela, at nagmamadaling umalis na. Hindi na inabot ng CCTV ang buong pangyayari, dahil sa likod dumaan si Mommy. Nag-iisip tuloy ako, kung ano ang naisip ng Mommy ni Mateo, at naisipan niyang dalhin ang sarili niyang apo, nang walang paalam sa amin. Jasmine. Napakunot ang noo ko, nang sambitin ni Mateo ang pangalan, ng dati niyang asawa. Tuldok, ikaw ang may pagka na ang lahat ng ito. Hindi pa natatapos ni Mateo ang sasabihin niya, inagaw ko na ang cellphone ni Mateo sa kanya, at inilagay ko sa tapat ng aking tainga. Rinig na rinig ko ang boses ni Jasmine sa kabilang linya. Bakit Mateo? Sa tingin mo ba, ay ganun ako kabilis na sumuko? Tumawa siya ng bahagya. Saglitan kong inilayo sa tainga ko ang cellphone ko, at pinindot ko ang loudspeaker nito. Jasmine, hindi ka pa nasiyahan, na muntik mo nang mapatay ang anak ko. Tapos ngayon, kinuha mo naman siya. Sisiguraduhin kong pagbabayaran mo ang lahat ng ito. Sigaw ko, ngunit narinig ko ang kanyang malakas na pagtawa. Tingnan mo nga naman. Aniya, ako pagbabayaran mo. Hindi ba dapat ay ikaw ang pagbayarin ko, dahil sa paninira mo ng pamilya? Nanunambat na sambit niya. Ako, hindi ba't ikaw mismo ang sumire sa pamilya mo? Ipinaako mo kay Mateo,
Ang batang hindi naman niya anak. Sambat ko rin sa kanya. Kahit na, masaya na kami, kasal na kami, at buo na ang pamilya namin. Pero heto ka, pumasok sa buhay namin, at nilandi mo si Mateo. Hindi ka tumigil, hanggat hindi mo siya nakukuha. Nang gagalayti ng sambit niya. Magsasalita pa sana ako, ngunit natigilan ako, nang makarinig ako ng iyak ng baby. Baby Callisto, sigaw ko. Inagaw naman na sa akin ni Mateo ang cellphone. Ano bang kailangan mong babae ka? Bakit ginugulo mo pa rin kami? Kailangan. Dapat alam mo na yon, mahal kong Mateo. Malambing na sambit ni Jasmine, sa kabilang linya. Anong ibig mong sabihin? Ikaw, kapalit ng batang ito. Gusto kong bumalik ka na sa akin. Sa amin ni Rafael. Gusto kong magkasama-sama na tayong muli, saad ni Jasmine. Mabagal naman na tumingin sa akin si Mateo. Okay, saan ko kayo pupuntahan? Napanganga ako, at nang sabihin nga ni Jasmine, ang lugar ay ibinaba na agad ni Mateo ang tawag, at nagmamadali ng umalis. Hinabol ko siya pababa ng hagdan. Mateo, wait, tawag ko sa kanya. Muli siyang lumangon sa gawi ko. I'm sorry, Natalia. Kailangan kong gawin ito para sa anak natin. Aniya, at nagpatuloy na sa pagbaba ng hagdan. Teka, sandali. Sasama ako sayo, sigaw ko, pero hindi na niya ako pinansin, at ang huling narinig ko na lang, ay ang malakas na tanong ng gulong na papalayo. Hindi ako magkaintindihan sa loob ng mansion. Hindi ako makapag-isip ng tama. Para akong mababaliw. Belinda, pakikuha ng susi ng isang kotse, bilasan mo. Oo, Ate Natalia. Nagtatakbo si Belinda paakyat sa hagdan, at pagbalik niya nga ay dala na niya ang susi ng sasakyan ko. Nagmamadali akong lumabas, at sumakay sa kote ko. Nagtaka pa nga ako, nang bumukas ang pintuan sa kabila, pero pagtingin ko ay pumasok si Belinda. Sasamahan kita, ate, Aniya. Wala na rin naman akong panahon, para pigilan ko pa siya, kaya mabilis ko na lang na pinaandar ang kotse ko. Alam ko naman ang address, na sinabi ni Jasmine kanina, kaya doon na lang ako pupunta. Nakakapagtaka, kung bakit hindi ako isinama ni Mateo. Talaga bang ipagpapalit na niya rin kami kay Jasmine, at Rafael? Papayag kaya siya sa kondisyon ni Jasmine. Ate Natalia. Tila ba kinakabahan na sambit ni Belinda sa akin? Huwag ka na munang magsalita ng kung ano, Belinda. Kinakabahan na rin kasi ako. Baka kung anong mangyari sa mag-ama ko. Oo, ate, ilang oras nga lang, ay nakarating na ako sa address na sinabi ni Belinda. Pero bago yon, ay tumawag na rin ako ng mga pulis. Ate, nakakatakot naman ang lugar na ito, si Belinda, na may pagkawak pa sa braso ko. Huwag kang maingay, baka marinig nila tayo, mahinang sambit ko sa kanya. Gubat itong napuntahan namin. Medyo naligaw pa nga ako, kundi ako gumamit ng Waze. Ibang lugar pala ang naaalala ko. Hindi ito yung sinabi sa akin ni Diego dati, na kinaroroonan ng anak ko. Dahan-dahan kaming naglakad ni Belinda. Hindi niya inaalis ang pagkakahawak niya sa braso ko. Nakarinig ako ng gunshot, kaya naman napayuko kami ni Belinda. Hala, ate, baka may binaril na si Ma'am Jasmine. Huwag kang maingay. Huwag ka rin magsalita ng ganyan. Ligtas silang lahat. Okay. Oo, ate. Nagpatuloy kami sa paglalakad. Nang makarating kami sa isang abandonadong bahay, ay napadungaw ako sa loob nyon. Madilim sa loob, at tanging gasera lang ang naruroon. Naririnig ko rin ang iyak ng anak ko. Maaring nagulat siya, nang makarinig ng putok. Naglakas loob akong pumasok sa loob. Iniwan ko si Belinda sa labas, at sinabi kong siya na ang kumausap sa mga pulis na paparating. Dahan-dahan akong pumasok sa sirang pintuan. Nakatalikod sa akin si Jasmine, kaya hindi niya ako nakikita. Hawak na ni Mateo ang anak namin, ngunit nakatutok sa kanya ang baril na hawak ni Jasmine. Ngunit hindi ko inaasahan, na narito rin pala si Diego. Diego, biglang nasambit ko, kaya narinig nila ako, at sa akin napunta ang atensyon nila. Tingnan mo nga naman, dito pa talaga kayo nag-reunion. Nakangising sambit ni Jasmine. Ngayon, ay sa akin na nakatutok ang baril niya. Natigilan ako. Ayoko pang mamatay. Kawawa naman si Callisto. Jasmine. Huwag si Natalia.
Ako ang kailangan mo, di ba? Si Mateo na nagmamakaawa sa dati niyang asawa. Nagbago na ang isip ko. Hindi na ikaw ang kailangan ko. Ito ng haliparot na babaeng ito. Mas lalong nagalit ang aura ni Jasmine. Mas lumapit pa siya sa akin, upang itutok mas may tutok ang baril sa ulo ko. Jasmine, please, hayaan mo na kami. Masama itong ginagawa mo, at maari kang makulong. Makulong ba ka mo, ha? Hindi mo ba alam, kung gaano kayaman ang pamilya ko? Si Diego nga nailabas ko. Sarili ko pa kaya. May pagmamalaking sambit niya. Oo nga naman. Kapag nga pala mayaman ka, ay magagawa mo ang lahat, at pwede mo rin paglaruan ang batas. Pero naniniwala ako, na may matitino pa ring pulis, na hindi kumukonsinti ng taong may kasalanan. Napasulyap ako kay Diego. Nakatitig rin pala siya sa akin. Sa mata ko pa lang, ay ipinakita ko na kung gaano ako kagalit sa kanya. Nag-iwas siya ng tingin sa akin. Paano niya nagawang makipagsabwatan sa masasamang tao? Wala na rito ang mommy ni Mateo. Umalis na siguro pagkabigay niya ng anak ko, sa gusto niyang manugangin. Pero anong dahilan? Talaga bang ganun niya kagusto si Jasmine, bilang manugang niya, kaya ipinagkanulo niya kahit sarili niyang apo? Ate Natalia, narito na ang mga pulis. Naaga ni Belinda ang atensyon ni Jasmine. Kaya naman kinuha ko ang pagkakataon, para alisin sa pagkakatutok sa ulo ang baril na hawak niya, saka sa pilitin ko itong inagaw sa kanya. Kang babae ka, bitawan mo ang baril ko. Nag-aagawan kami sa baril. Ayaw niyang bitawan ang baril, at ayaw ko rin namang bitawan ito. Bahala na. Basta maaga ko lang ang baril sa kanya, at mailigtas ang buhay namin ng asawa at anak ko. Jasmine, Natalia, tigilan nyo yan. Sigaw ni Mateo. Kinuha ni Belinda si Calisto kay Mateo. Tutulungan sana ako ni Mateo, ngunit nakialam si Diego, at sila naman ni Diego ang nagsuntukan. Nagpatuloy kami sa pag-aagawan ni Jasmine. Nagpaputok ang mga pulis ng baril, para pigilan kami, at maaga ang atensyon namin. Natigilan ako, nang marinig ko ang iyak ni Calisto, kaya napatingin ako sa anak ko. Ngunit hindi ko inaasahan ang sumunod na nangyari. Nakalabit ni Jasmine ang gantilyo ng baril, at pumutok ito. Ate Natalia, Natalia, sigaw nilang dalawa. Akala ko ay ako ang tinamaan ngunit hindi pala. Sa paa pala ni Jasmine tumama ang bala, kaya naman nabitawan niya ang baril, at nagsisigaw siya sa sakit, habang hawak-hawak niya ang kanyang paa. Kasalanan mo itong babae ka. Galit na sigaw niya sa akin. Namimilipit na nga sa sakit. Masama pa rin ang ugali. Binitawan ko ang baril na hawak ko. Pinuntahan ko si Mateo at Diego. Inawat ko silang dalawa, dahil nagpapambuno pa rin sila kahit nakahiga na. Inawat rin sila ng mga pulis. Pinaghiwalay sila. Pero sinabi ni Mateo, na dakipin si Jasmine at Diego, saka dalhin pareho sa presinto. Pinusesan nila si Diego. Tinulungan nilang makatayo si Jasmine, pero ayaw naman magpaposas nito. Bitiwan nyo nga ako. Ang dumi-dumi nyo. Ang gagaspang ng kamay nyo. Sigaw ni Jasmine, habang nagpupumiglas sa mga pulis, na may hawak sa kanya. Tama na ang arte mo. Sumama ka na lang ng maayos. Sambit ng pulis, na may bitbit sa kanya palabas ng abandonadong bahay. Sasama ako sa inyo ng matiwasay. Total ikukulong nyo lang rin naman ako, at dudungisan ang pangalan ko. Kaya naman lulubos-lubusin ko na. Sigaw nang nagwawalang si Jasmine. Kampante na ako na ligtas na kami, kaya kukunin ko na sana si Calisto, nang makarinig ako ng isang putok, kasabay ng pamamanhid ng katawan ko. Mateo's POV. Kitang-kita ko, kung paano nagpumiglas si Jasmine, sa pagkakahawak ng mga pulis sa kanya. At nang mabitawan siya, ay nagawa niyang kunin ang baril ng isang pulis sa lagayan nito, at mabilis nitang naitutok yun kay Natalia. Nahawakan ng pulis ang mga kamay niya, pero nagawa pa rin niyang kalabitin ang gantilyo ng baril. Nanlaki ang mga mata ko, nang makita kong tumama kay Natalia ang bala ng baril. Tumagas agad ang dugo malapit sa dibdib niya, kaya hindi niya naituloy ang pagkuha kay Calisto mula kay Belinda. Patakbong sinalo ko ang pagbagsak ni Natalia. Kinakausap ko siya, pero nakatulala lang siya, at hindi nagsasalita. Nagmamadali akong binuhat si Natalia, at isinakay sa ambulansya.
Nagsigurado na pala ang mga pulis. Talagang nagsama na sila ng medic. Kasama ko sina Belinda at Callisto. Nakasakay kami sa ambulansya. Nilapatan agad si Natalia ng first aid, pero sinabi ng isang medic, na marami na raw ang nawawalang dugo kay Natalia. Sobrang takot ako. Takot na takot ako sa maaring mangyari sa kanya. Hindi ko kakayanin, kung mawawala sa akin si Natalia, at lalong hindi ko mapapatawad ang dalawang yon, sa ginawa nila sa aking asawa. Sisiguraduhin kong mabubulok na sila sa kulungan. Dumating kami sa emergency room, na wala nang malay si Natalia. Mas marami na rin daw ang nawawalang dugo sa kanya. Nagmamadaling dinala agad siya sa operating room, para matanggal ang bala ng baril, na bumaon sa katawan niya. Naiwan ako sa labas, dahil hindi raw ako pwedeng pumasok sa loob niyon. Isang oras na ang nakalipas, ngunit wala pa ring lumalabas na doktor mula sa operating room. Pabalik-balik ako ng lakad sa harapan nito, dahil inip na ako sa kakahintay, na malaman ang resulta ng pagtanggal ng bala sa katawan niya. Sana ay ligtas siya. Nanlulumo ako. Sinisisi ko ang sarili ko, dahil hindi ko si Natalia, nagawang protektahan. Iniwan ko siya sa mansion, dahil ito ang iniiwasan kong mangyari, pero heto, at nangyari pa rin talaga. Hindi ako makapaniwalang kayang gawin ni Jasmine ang ganong kasamaan. Alam kong malaki ang galit niya, pero hindi ko alam na haantong pa sa ganitong pangyayari. Ginawa niya pang kasabwat si Diego, na akala ko ay nasa kulungan pa rin. Isa rin si Mommy sa iniisip ko. Gusto ko siyang makausap, para malaman ko kung bakit niya nagawa yon sa akin ng pamilya ko. Na mas pinili niya pang kampihan si Jasmine, kumpara sa akin, at nagawa niya pang idamay ang anak ko. Nang-alay na ako sa kakatayo, at kakalakad ng pabalik-balik. Kaya naman umupo ako sa waiting area, habang hinihintay ko ang paglabas ng isa sa mga doktor, na gumagamot sa kanya, ngunit lumipas ulit ang isang oras, na wala pa rin akong natatanggap na resulta. Isa na lang ang pumasok sa isip ko, at alam kong mahihingan ko ng tulong. Dinala ako ng mga paa ko sa mini chapel ng hospital. Matagal ko nang hindi ginagawa ito, pero alang-alang sa kaligtasan ng asawa ko, ay magpapakumbaba ako sa Diyos. Inaamin ko, na matagal ko na siyang nakalimutan, simula nang pahintulutan niyang magdusa ako, dahil sa pag-iwan sa akin ni Natalia. Pero dahil kasama ko na siya, at ibinalik niya si Natalia sa akin, ay muli akong lalapit sa kanya, at hihingi ng tawad. Mula sa bungad pa lang ng pintuan ng chapel, ay iniluhod ko na ang aking mga tuhod. Pumikit ako at nagdasal ng time sa kanya. Panginoon, patawarin mo sana ako, sa lahat ng nagawa kong kasalanan sa'yo. Sa nagawa kong paglimot sa'yo. Ngayon po ay maglalakas loob akong lumapit sa'yo. Isa lang po ang hihilingin ko, iligtas mo po sana ang asawa ko, sa tiyak na kapahamakan. Hindi ko na malayang nakarating na pala ako sa altar, habang tumutulo ang luha ko. Pinalis ko ito, at sandaling umupo ako, bago ko naisip ang lisanin ang chapel. Papalapit na ako sa pintuan ng operating room, nang bumukas ang pintuan nito. Patakbo akong lumapit, at agad kong tinanong ang doktor. Duke, kamusta po ang asawa ko? Ligtas na ba siya? Sa ilang segundo na hindi pagsagot sa akin ng doktor, ay binalot na ako ng kaba. Para bang nakaslow-mo na ang paggalaw sa buong paligid ko. Ngunit nang ngumiti ang doktor, ay saka lang ako nakahinga ng maayos. Huwag kang mag-alala, Mateo. Ligtas na ang asawa mo sa tiyak na kapahamakan. Nahirapan lang kaming tanggalin ang bala sa katawan niya, dahil 1 inches na lang ang pagitan nito sa puso niya. Napakatapang ng asawa mo. Talagang lumaban siya hanggang sa huli. Sa ngayon, ay ilipat muna siya sa ICU, para ma-monitor ang kalagayan niya. Wala pa siyang malay. Hintayin natin na makarecover ang katawan niya. Mahabang paliwanag sa akin ng lalaking doktor. Maraming salamat po, Dok. Maaari ko na ba siyang makita? Na-e-excite na tanong ko. Ngumiti ulit sa akin ang doktor. Kaya naman pagkatapos ko siyang kamayan, at pasakamatan, ay tumakbo na ako papunta sa ICU, kung saan naroroon si Natalia. At pagdating ko nga roon, ay sa transparent na salamin pa lang, ay kitang-kita ko na siya. Napangiti ako, ngunit hindi ko mapigilan ang muling pagpatak ng luha ko. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto,
at mabagal akong naglakad papalapit kay Natalia. May nurse pang inaayos ang kabit ng dextrose niya. May mga apparatus din na nakakabit sa katawan niya. Bahagya siyang nakanganga. May nakalagay din na oxygen, nasakop ang ilong at bibig niya. Nahabag ako sa hitsura ng asawa ko. Hindi ito ang ini-imagine kong pangyayari, pagkatapos ng kasal namin. Hindi ito ang iniisip kong hitsura niya, sa magiging honeymoon sana namin. Nang makaalis na ang nurse, ay nilapitan ko na si Natalia. Hinaplos ko ang buhok niya, at hinalikan ko siya sa kanyang noo. Hinawakan ko rin ang kamay niyang punong-puno, ng nakatusok na karayom dahil sa dextrose, at bag na nagsasali ng dugo. Natalia, please. Alam kong malakas ka. Magpagaling ka kaagad. Hinihintay na tayo ng anak natin. Nandito lang ako sa tabi mo. Babantayan at aalagaan kita. Hindi kita pababayaan. Mahal na mahal kita, Natalia. Sa kondo ko muna pinauwi sina Belinda, kasama si Calisto. Nagtalaga din ako ng mga bodyguard nila, para masigurado ko ang kaligtasan nila, habang wala ako. Sisiguraduhin kong wala munang makakalapit sa kanila, na kahit na sino. Sa ngayon ay ayoko munang magtiwala sa kahit na sino, dahil hindi ko matanggap, na sariling magulang ko pa ang gagawa sa akin ito. Sa buong dursayon ng gabi, ay magdamag lang akong nakabantay kay Natalia. Makakatulog ako, at muling madyay gising. Hinihintay ko na magkakamalay na siya, ngunit hindi pa rin talaga. Tinitiis ko, kahit wala akong gaanong tulog. Kakain man ako ay konti lang din, dahil wala akong kagana-gana. Gusto nga akong palitan ni Manang Chris Santa sa pagbabantay, ngunit ayaw kong pumayag, dahil gusto ko, kapag nagkamalay si Natalia, ay ako agad ang una niyang makikita. Dinadalhan naman ako ni Manang Chris Santa ng masusustansyang pagkain. Bumibili din siya ng mga prutas, dahil nag-aalala siya sa akin. Baka daw ako naman ang magkasakit. Pero hindi ko naman mapilit ang katawan at bibig ko, na magkaroon ng gana sa pagkain. Isang araw na ang nakalipas, hindi pa rin si Natalia nagkakamalay. Minsan ay binabasahan ko siya ng libro. Minsan naman ay ikinukwento ko sa kanya ang nakaraan naming dalawa. Baka sakaling marinig na niya ako, at gumising na siya. Wala namang sinabi ang doktor na matutulog siya ng matagal. Ngunit dahil daw sa sobrang dami ng nawalang dugo, at hindi permanenteng pagtibok ng puso niya, ay mananatili muna siyang walang malay. Ngunit kapag naka-fully recover na daw si Natalia, ay kusa na raw itong madyay gising. Batid kong madyay gising siya kaagad. Dahil hindi niya matitiis, na hindi makita ang anak niya ng sobrang tagal. Lumipas ang isa, dalawa, at ngayon nga ay patatlong araw, na nga si Natalia na nakaretay dito sa hospital. Wala akong makikitang progress niya, kahit man lang paggalaw ng daliri niya. Napagod na ba siya? Kaya ayaw na niyang gumising. Natalia naman, oh, gumising ka na, please. Same time na hiling ko sa kanya, sabay hawak sa kamay niya. Kinakausap ko si Natalia, kahit hindi siya sumasagot. Gusto ko na siyang mahagkan, at muling maangkin muli. Sabik na ako sa kanya. Sa sobrang pag-iisip, puyat at pagod na rin, ay hindi ko na namalayan na nakatulog pala ako na nakasubsob ang ulo, malapit sa kamay ni Natalia. At nagising nga ako, na merong humahaplos sa buhok ko. Napabalikwas ako ng bangon. Natalia, sa wakas, gising ka na. Hilalas ko nang makita ko si Nataliang nakangiti, at nakamulat na ang mga mata. Teka lang, ha, tatawagan ko lang ang doktor mo. Iniwan ko siya doon saglit, at nagmamadali akong pumunta sa pwesto ni Doc. Kuiviz, Doc, moalang-galang na po, pero nagkamalay na po ang asawa ko. Hinihingal pang sambit ko. Nang makita kong tumayo na siya mula sa kanyang swivel chair, ay nagmamadaling bumalik ulit ako kay Natalia. Naabutan ko siyang kausap ang isa sa mga nurse. Bakas pa rin sa kanyang hitsura ang panghihina, pero nagpapasalamat ako, dahil nagkamalay na siya. Ilang araw na lang ang ailalagi niya sa hospital, para sa fully recovery niya. Pumasok na nga ang doktor. Chinek up si Natalia. Pagkatapos ay kinausap na nila ito. Kamusta ang pakiramdam mo, iha? Maayos na ba ang paghinga mo? Wala ka na bang nararamdaman sa katawan mo? Tanong ng doktor. Umiling naman agad si Natalia. Batid kong hirap pa rin siyang magsalita, kaya naman ikinuha ko siya ng tubig,
para mabasa ang lalamunan niya. Maayos na po ako, Dok. Maraming salamat po sa pagsuggest nyo sa buhay ko. Ngumiti naman ng bahagya ang doktor na lalaki kay Natalia. Walang anuman, iha. Trabaho namin ang tumulong, at magligtas ng buhay ng tao. Congratulations, Natalia. You are a trolley survivor. Papuri pa ng doktor sa kanya. Well, masaya rin ako para sa asawa ko. Masayang masaya, na tila ba wala ng paglagyan. Ipagpatuloy mo lang ang positibong lakas ng katawan, at anumang oras ay maari ka nang umuwi. Aniya ng doktor kay Natalia. Nagpaalam na rin siya sa amin. Kaya nagkaroon ako ng pagkakataon, na makausap na si Natalia ng sarilinan. Kumusta ka? Nagugutom ka ba? Gusto mo na bang kumain? Tanong ko, pero iba naman ang naging tugon ni Natalia. Pwede ko bang makita si Baby Callisto? I know na hahanapin ni Natalia kaagad ang anak niya. Oo, naman. Mamaya, makikita mo na agad si Baby Callisto. Ngumiti ako ng bahagya sa kanya. Hinawakan ko ang kamay ni Natalia, kasabay rin ng pagngiti niya. Sina Jasmine, at Diego. Yun lang ang sinambit ni Natalia. Pero batid ko na ang gusto niyang malaman. Huwag na muna natin silang pag-usapan, okay? Huwag mo muna silang isipin na dalawa. Magpalakas ka lang muna, para makauwi na rin tayo. Ayokong nakikita ka rito sa hospital. Pakiramdam ko ay unti-unti rin akong nauubos. Akala ko ay iniwan mo na kami. Salamat, Natalia, dahil lumaban ka para sa amin ng anak mo. Salamat din, Mateo. Hindi mo ako pinabayaan. Kayo na ang buhay ko ngayon. Kayong dalawa ni Baby Callisto. Masaya ako sa narinig ko mula sa kanya. Kaya naman tinawagan ko agad si Belinda, pati na rin ang pinagkakatiwalaan kong bodyguard nila. Sinabi ko rin na mag-ingat sila papunta rito. Ilang sandali nga, ay nakarating na sila rito sa hospital. Nang makita ni Natalia si Callisto, ay doon na siya napaiyak. Hey, babe, huwag ka nang umiyak. Makakasama yan, sayo. Hindi rin naman ni Natalia pwedeng buhatin si Baby Callisto, dahil sa benda sa may dibdib niya. Kaya hinaplos lang niya ang mukha ni Baby, habang hawak-hawak ito ni Belinda. Lalo pa siyang naiyak, nang ngumiti ang anak namin, at nakipaglaro na sa kanya. Para bang ramdam din ng anak namin, na ligtas na ang mommy niya sa kapahamakan. Thank you, Belinda, sa pag-aalaga mo kay Callisto. Nako, wala yon, ate. Dapat lang naalagaan ko siya ng mabuti. Dahil kung hindi naman sa kapabayaan ko, ay hindi sana nangyari sa'yo yan. Sorry talaga, Ate Natalia. Taos pusong sambit ni Belinda kay Natalia. Ginagap naman ni Natalia ang kamay ni Belinda, at ngumiti ng bahagya sa dalaga. Wala kang kasalanan, Belinda. Hindi ikaw ang gumawa ng masama. You did your part. Naging pabaya din kami, at mabilis na nagtiwala. Kaya huwag mo nang sisihin ang sarili mo, ha? Malumanay na sambit ni Natalia kay Belinda. Maraming salamat, Ate Natalia. Napakabuti mo talaga sa akin, at napahinto ang seryosong usapan, nang tumawa si Callisto, dahil akala yata ay siya ang kinakausap ng dalawa. Tila ba mas gamaan ang pakiramdam ni Natalia, nang makita niya ang anak niya. Kaya kinabukasan, ay nagsabi na siya sa akin, na gusto na niyang umuwi. Ayoko pa sanang pumayag, pero nagpumilit na si Natalia. Lalo daw siyang manghihina, kung mag-stay pa rin siya sa hospital. Wala rin naman akong nagawa sa gusto niya. Siya pa rin ang nasunod sa bandang huli. Pinayagan na rin naman siya ng doktor, at sinabing huwag muna masyadong magkikilos, para tuluyan ng maghilim ang sugat niya. At tungkol sa check-up, ay sinabi ng doktor, na siya na lang ang bibisita sa bahay namin. Ganun din naman talaga sana ang balak ko. Kaso naunahan na nila ako sa suhestyon. Pagkatapos kong ang may settled ang bill sa hospital, ay umuwi na rin kami sa kondo ko. Bukas na lang kami didiretso sa glass house namin. Medyo malayo kasi yon. Matatagtag agad si Natalia, kung dun ko na kaagad siya dadalhin. Pagka-uwi namin, ay pinagpahinga ko na muna siya. Pinapunta ko muna si Manang Chris Santa dito sa kondo ko, para siya muna ang mag-asikaso sa pagluluto. Ipinaluto ko ang lahat ng masustansyang pagkain, nang sa gayon ay makatulong din sa mabilis ni Natalia na paggaling.
At hindi ko nga inaasahan, ang naging kwento ni Manang sa akin. Umuwi daw dun si Mommy. Umiiyak, hinahanap ako, at humihingi ng tawad. Nagtadges ang bagang ko. Tama lang talaga, na dito ko muna dinala ang mag-ina ko. Humingi ng tawad. Pasensyahan kami. Dahil hindi ko muna maibibigay yon sa ngayon. Napakalaki ng ginawa niyang kasalanan sa akin, sa amin ng pamilya ko. Hindi ko pa nga siya napapatawad, sa ginawa niya noon kay Natalia, pero heto siya ngayon, at dinagdagan niya pa talaga. Sa ngayon, ay magtiis siya, dahil mawawalan na muna siya ng kaisa-isa niyang anak. Natalia's POV. Sir Mateo, ang nanay niyo nasa labas, at nagpupumilit na makapasok rito. Nakabantay ako sa crib, habang nilalaro ko ang anak kong si Baby Callisto, nang dumating si Manang Crisanta. May mga dala siyang gulay at karne na pinamalengke niya pa sa labas. Pagkapasok niya dito sa loob ng kondo, ay yun agad ang bungad niya. Ignore her. Aalis din yan kapag nagsawa, walang emosyong sabi ni Mateo, napailing na lang ako. Hindi ko rin kasi siya masisisi, kung bakit naging ganyan ang trato ni Mateo sa mommy niya, dahil sa ginawa nito, pero gusto ko rin na mapakinggan ang side ng mommy ni Mateo. Kung bakit niya nagawa yon. Tumayo ako, at tinawag ko si Belinda, para pabantayan si baby. Lumapit ako kay Mateo, na busy sa laptop niya. Niyakap ko siya mula sa kanyang likuran. Mateo, sambit ko, sabay patong sa balikat niya ng aking ulo. Busy pa rin siya, at hindi ako pinapansin, kaya naman hinalikan ko ang batok. Babe, hindi ka pa pwede. Huwag mo naman sana akong pahirapan. Aniya sa nahihirapang tinig, bago si Mateo humarap sa akin. Bakit naglalambing ang asawa ko? May kailangan ka ba? Diretsyong sambit ni Mateo. Umupo naman ako paarap sa kanya, saka ko inilagay ang mga braso ko sa leeg niya, saka ko siya hinalikan sa kanyang lobby. Sarap, babe. Kaso hindi ka pa talaga pwede. Magpagaling ka na ng maayos, gigil na ako sayo. Mahinang bulong ni Mateo, sa may puno ng tainga ko. Nakadagdag kilabot naman sa katawan ko, ang ginawa niyang yon. Pwede ba akong humiling? Of course, anything you need. Ibibigay ko, napangiti ako sa sinabi ni Mateo. I know, na kaya ni Mateo na ibigay sa akin ang lahat. Pero iba naman ang gusto kong hilingin. Pwede ba nating kausapin ang mommy mo? Natigilan si Mateo sa sinabi ko, at napabuntong hininga. Babe, hindi pa ako handang harapin si mommy. Please, Mateo. Gusto ko rin marinig ang side niya. Ang mga paliwanag niya, kung bakit niya nagawa yon. No. Hilingin mo na ang lahat. Huwag lang yan, aniya. Kaya naman, hinawakan ko ang magkabilang pisngi niya ng mga palad ko. Tinitigan ko siya sa kanyang mga mata, ngunit umiiwas si Mateo, at hindi siya makatingin sa akin. Please, Mateo, hear her out. Maaring may malalim na dahilan, kaya niya nagawa yon. Pagpupumilit ko, muli ay narinig ko, ang mas malalim na pagbuntong hininga ni Mateo. Kahit na anong dahilan pa niya. Hindi ko na matatanggap yon. Kaya nga pakinggan natin siya. Please. Pangungulit ko. Fine. But don't make her near to my son, huling sinabi ni Mateo, bago ko ulit siya silan sa kanyang mga lobby. Inutusan ko na si Manang Crisanta, na papasukin na ang mommy ni Mateo. Tama nga ako. Naghihintay lang siya sa labas, kung may lalabas ba o hindi. Hindi naman lalabas si Mateo, dahil work from home na siya. Mukha siyang kawawa at depressed. Hindi kagaya nung una ko siyang nakita. Napakasosyal niya, at napakasopistikadang tingnan. Samantalang ngayon, ay gulo-gulo ang buhok niya. Walang make-up, at simpleng damit lang ang suot. Nakakapagtaka naman. Pagkapasok niya, ay hindi ko inaasahan ang gagawin niya. Niyakap niya ako kaagad ng mahigpit. Patawarin mo ako anak. Napakabait mo, aniya. Hinayaan ko lang siyang nakayakap sa akin, bago ko siya kinausap. Halina po kayo. Doon po tayo sa sofa, pag-aya ko sa kanya. Pinaupo ko siya sa sofa. Umupo rin ako sa tabi niya. Panay nga ang sulyap ko kay Mateo, pero ni isang sulyap man lang sa mommy niya, ay hindi niya magawa. Andito pa rin naman ang hinanakit ko sa aking dibdib. Kaya nga gusto kong makausap din ang mommy ni Mateo, ay para malanawan ako, at mawala.
Yung dinadala kong mabigat sa dibdib ko. Napatingin naman ako kay Manang Crisanta, nang maglapag siya ng pagkain sa mini table, at nang makita yun ni Mommy, ay agad niyang nilantakan. Kinain niya, na para siyang gutom na gutom. Hinayaan ko siyang kainin ang lahat ng yon. Pero ang ipinagtataka ko, ay kung bakit parang ilang araw na siyang hindi kumakain. Nang matapos siya, ay mabilis niyang ininom ang orange juice. Ano pong nangyari sa inyo? Tanong ko. Batid kong nakita rin ni Mateo, ang ginawang pagkain ng mommy niya, pero hindi niya ipinapahalata ang pag-aalala niya. Nananatili siyang nakaharap pa rin sa laptop niya. Malaki ang naging pagkakautang ko kay Jasmine, dahil sa pagiging maluho ko. Nang sinisingil na niya ako, ay wala akong maibayad na sa kanya. Nalulong ako sa kasino sa Amerika. Umabot ng milyones ang utang ko kay Jasmine. Sinabi niyang kapag hindi ako nakabayad, ay ipapakulong na niya ako. Natakot ako, dahil ayoko rin malagay sa kahihiyan ang aking pamilya. Kaya naman ng utusan niya akong kunin ang anak ninyo, ay hindi na ako nagdalawang isip. Desperada na ako. Dinala ko ang anak niyo ni Mateo sa kanya. Patawarin niyo sana ako ni Mateo, napahagulhol na siya. Sabi ko na nga ba, at may malalim na dahilan. Malambot kasi talaga ang puso ko. Para bang kahit sobrang lalim na ng sugat, na naidulot nila sa pagkatao ko, ay heto pa rin ako, at nagagawa ko pang magpatawad. Pero hindi ibig sabihin nito, ay makakalimutan ko na ang ginawa nila. Niyakap ako ni Mommy habang umiiyak. Panay ang hingi niya ng tawad sa akin. Wala akong ibang itinugon sa kanya, kundi ang paghimas ko sa likuran niya. Hindi ko sinabing nagpapatawad na ako. Hindi ko rin sinabing nagagalit pa rin ako sa kanya. At hindi ko rin sinabing mapapatawad ko na siya. Basta kaya kong harapin si Mommy, ay okay na ako doon. Tumayo si Mommy mula sa pagkakaupo niya sa sofa. Batid kong pupuntahan niya si Mateo, pero naging mabilis ang kilos ni Mateo. Tumayo din agad siya. Tiniklap niya ang kanyang laptop, saka pumasok na siya sa kanyang kwarto at isinarado. Narinig ko pa nga ang pag-lock nyon. Pagtingin ko kay Mommy, ay naging sunod-sunod ang patak ng luha niya. Nasa huli talaga ang pagsisisi. Kaysa isang anak niya si Mateo. Pero ganito pa ang nangyari sa kanilang dalawa. Ilang oras din na naghintay si Mommy kay Mateo. Pero simula nung pumasok na si Mateo sa kwarto, ay hindi na lumabas. Pwede ko bang makita ang apo ko? Ani Mommy. Sisigot na sana ako ng pwede naman, pero bigla na lang lumabas si Mateo sa kanyang kwarto, at nagmamadaling kinuha ang anak niya. Nahawakan siya ng mommy niya sa braso. Bitiwan mo ako, matigas na sambit ni Mateo sa mommy niya. Anak, please, patawarin mo na ako. Pinagsisihan ko na ang ginawa ko. Ibinaba ulit ni Mateo ang anak niya sa crib, bago niya hinarap ang mommy niya. Patawarin. Pinagsisihan. Hindi mo ba alam, na muntik nang mamatay si Natalia, dahil sa kagagawan mo? Paano mo nagawa yon? Paano mo naipahamak ang sarili mong apo? Nagtaas na ng boses si Mateo. Iwinaksi rin niya ang pagkakahawak ng mommy niya sa kanya. Nagawa ko lang naman yon, dahil makasarili ka, Mommy. Ipinakasal mo ako kay Jasmine, kahit alam mong buntis na siya diba? Para mahututan mo ng pera, at para may pangtustos ka dyan sa bisyo mo sa Amerika, dahil alam mong hindi ka bibigyan ni Daddy, kung sa sugal mo gagamitin. Noon pa man, ay sinira mo na ang kaligayan ko. Wala kang inisip kundi ang sarili mo. Pagsisi ni Mateo sa mommy niya, na tila ba ngayon niya lang nailabas ang sama ng loob niya. Lalong napahagulhol ang mommy niya. Nahahabag ako, pero wala akong magawa. Sarado pa rin ang puso ni Mateo hanggang ngayon. Nang hindi mahingi ang kapatawaran sa anak, ay nagmamadaling lumabas ang mommy ni Mateo. Hinabol ko pa siya hanggang sa labas, ngunit tinawag na ako ni Mateo. Hayaan mo siyang pagdusahan ang mga kasalanan niya. Baka sakaling magbago na siya, at hindi na niya talaga ulitin ang ginawa niya. Para hindi na rin siya makapagsugal, at magwaldas ng maraming salapi, na hindi naman niya pinaghirapan. Napapikit ako sa malakas na boses ni Mateo. Tila ba nawawala na siya ng control, dahil nilalamon na rin siya ng galit niya. Wala akong nagawa, kundi ang yakapin si Mateo. Ayokong nakikita siyang ganito. Sana dumating ang panahon, na maghilam ang sugat sa puso ni Mateo.
Sana matuto siyang patawarin ang magulang niya, at magawa niya rin kalimutan ang masalimuot na naranasan niya. Ayokong lumunin siya ng galit niya, na dulot ng nakaraan. Mateo, umalis tayo, at magbakasyon sa tahimik na lugar. Ayokong mabuhay ka sa galit. Mahal na mahal kita. Magsimula tayo ng panibagong buhay, at iwan ang masasakit na alaala rito sa Maynila, saad ko, at mas hinigpitin ko pa ang pagkakayakap ko sa kanya. At dito na po nagtatapos, 17 kabanata, ng ating kwento. At sanay muli niyo po akong samahan, sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po, ingat po tayong lahat.